Sabi nila, age is just a number. Pero para sa isang 28 anyos na NBSB na katulad ko, ang numerong iyon ay isang malaking pressure cooker. Sa edad na 28, habang ang mga kaedad ko, may asawa na, may mga anak na, ako naman, nananatili pa ring virgin. Never been touched, never been kissed. As in inosente, wala pang na-experience na kahit ano tungkol sa love. Tuloy, nagku-curious ako kung ano ba ang feeling na may nagmamahal sa'yo, may humahawak sa'yo, may yumayakap at may naglalambing. Kaya bago matapos ang taong ito, gumawa ako ng isang desisyong hinding-hindi ko inakalang magagawa ko. Ipinamigay ko lang naman ang bataan ng walang kahirap-hirap sa isang estranghero dahil lamang sa matinding kuryosidad na maranasan din ang nararanasan ng iba. Ngunit, pagsisihan ko man, wala na akong magagawa pa. Ako si Trina at ito ang aking confession diary. Shoota ka talaga, Trina. Bakit mo naman sinabi yun kay Chona? Talagang walang filter yung bibig mo. Gigil na sabi sa akin ni Marieta. Pinapagalitan ako ngayon ng kaibigan kong si Marieta. Pinalayas kasi kami sa isang wedding party ng kaklase namin noong elementary at high school na si Chona. Napakamot ako sa buhok ko sa kalumagok ng beer. Napangiwi pa nga ako sa asim, pait at tamis ng beer na pinaghalo. Pagbaba ko ng bote, saka ako nagsalita. Totoo naman tumae siya sa klase noong elementary tayo. Gaga ka talaga! Wedding niya yun! Bubita ka! Sa dami ng core memories mo tungkol sa bride, yun pa talaga ang sinabi mo. Buliyaw ng isa kong kaibigan naman na bading na si Vicky o Victorino Katigbak. Hindi yun ang point. Wedding speech yun. Hindi reunion ng mga kahihiyan nung elementary. Bulalas pa sa akin ni Marieta. Napangiwi ako habang kumakagat sa tsitsarong bulaklak. Anong gusto mong sabihin ko? Na maganda siya? Hindi naman. Halos mabilaukan si Vicky sa iniinom niyang margarita. Gaga! Hindi naman kailangan magsabi ng totoo sa wedding. Kaya nga may tinatawag na white lie di sana kayo ang nag-speech, hindi ako. Ako lang naman tong hinila doon. Umirap si Marieta. Hinila? Te, ikaw yung unang kumuha ng mic. Akala namin may heartfelt kang sasabihin. Oo nga, tapos ang intro mo pa. Simula pa lang noon, alam na naming malakas kumain sa Chona. Napabuntong hininga si Vicky bago muling nagsalita. Kanina ka pang umiinom sa simbahan pa lang. Lasinggera ka masyado. Napatawa ang dalawang lalaki sa kabilang mesa na nakarinig. Nagtaas pa ito ng mga baso sa amin. Totoo naman pangit siya at tumae siya sa klase noong elementary. Sa kabe, alak is life. Sunog baga ka talaga. Good luck sa liver mo, girl. Saka, hindi lahat ng totoo ay sasabihin mo. Nakakahiya ka, girl. Di wow, dapat pala plastic Biglang tumawa si Vicky, pero halatang nangaasar. Te, hindi plastic. Social awareness ang tawag dun. Minsan naman try mo. Ay wow social awareness. Baka ngayong nag-post sa Facebook na self-love muna, tapos kinabukasan nakipagbalikan sa ex mong cheater. Napasinghap naman si Marieta. At least may ex, ikaw, NBSB hanggang ngayon. Nakapamewang pangbalik na pananalita ni Vicky sa akin. Parang may kumalabog sa aking dibdib. Napakuyom ang mga palad ko na nakapatong sa mesa. Saka nagdabog at hinampas ang mesa. Ano naman ngayon, Victorino Katigbak? Aba, bakit? Lovejoy Katrina Apalit?
Jowahan ka ng jowahan pero wala ka pa rin nakuhuli. Ito serang to. Walang banggitan ng full name ha. Hoy Vicky! Awat ni Marieta pero hindi na napigilan ni Vicky ang kanyang bibig. Huwag mong ilabas ang kanal mong ugali sa madla. Sino ba naman magkakagusto sa babaeng kayang magkwento ng tae sa wedding? Biyerna ka! Tumawa pa siya pagkatapos. Tahimik ako sandali. Humigop ako ng beer. Nilagok ko ang beer na halos puno pa at inubos ko talaga ang laman nito. Pinunasan ko pa ang latak ng alak sa labi ko gamit ang braso ko. Alam mo Vicky, kung ako kanal, ikaw naman amoy basura ang bunganga. Bad breath ka Zay. Kakayosin mo yan. Hoy, below the belt ka ha? Sino bang nauna ha? Ang dami mong advice sa love life. Ikaw nga tong laging umiiyak sa lalaking hindi ka naman kayang i-post sa Facebook. Uy, tama na yan. At least may umiiyak para sa akin. Ikaw, wala ngang nagkakagusto. Bigla akong tumayo mula sa stool. Tumama pa ang tuhod ko sa mesa. Ay wow, sorry kung di ako katulad niyong naghahabol sa lalaking red flag. Hindi ka naghahabol kasi walang humahabol sa'yo. Napatingin na ang ibang tao sa bar. Napanguso ako at sinamaan ng tingin si Vicky. Kinuha ko ang isang bote ng beer at isinalin ko ito sa tumbler na dala ko. Kinuha ko ang bag ko. Enjoy kayo. Trina! Pigil pa sa akin ni Marieta pero umalis na ako. Naglakad na ako palabas ng bar. Iniwan ko na ang mga kaibigan ko sa bar. Pagewang-gewang akong naglalakad sa kalsada. Hindi ko nga alam kung bakit ako naglalakad. Pwede naman akong tumawag ng taxi, pero hindi ko yon ginawa. Ang masakit pa sa mga mata ko, may nakasalubong pa akong magjowa. Para bang inaasar ako ng universe at talagang nag-kiss pa sila sa harapan ko. Maghihiwalay din kayo. Sigaw ko sa kanila. Bitter mo naman ate. Sagot ng babae sa akin ng masungit. Inirapan ko sila at muling naglakad. Binuksan ko ang tumbler kong dala at muling lumagok ng alak rito. Napangisi ako nang may nakita na naman akong mga pulubi na tulog sa gilid ng kalsada. Magkayakap pa ang mga ito. Bakit naman ganito, Lord? Lahat may jowa. Ako na lang wala. Hindi ba ako kajowa-jowa? Pangit pa ako? Masama ba yung ugali ko? Pero minsan lang naman yun. Atungal ko at napaupo na ako sa kalsada habang lumuluha. Iniyuko ko ang ulo ko. Nakita ko pang pumatak ang luha ko sa semento. Muli akong uminom ng alak sa tumbler ko. Nanlaki naman ang mga mata ko nang may dalawang asong gumagawa ng milagro. At sa tapat ko pa talaga. Kaya binato ko nga, mga peste. Ay! Mga bastos! Walang forever! Sigaw ko sa mga aso, kaya't nagtakbuhan sila palayo. Uy, ang ingay mo. Umalis ka nga dito. Bawal single dito. Napatingin ako sa nagsalita. Isa itong pulubi. Parang siya pa ang may karapatang magtaboy sa akin. Ha? Anong bawal single? Public road to Oo nga, public road to. Pero couple spot namin to. Kita mo naman Tinuro niya ang katabi niyang pulubing babae na mahimbing ang tulog habang yakap-yakap siya. Napanganga ako. Putya naman, lahat na lang may jowa. Napailing ako at parang batang naiinggit sa kalaro na may bagong laruan. 10 taon na kami. Napahawak ako sa dibdib ko at napaawang ako ng aking bibig. 10 taon? Sa Quiapo kami nagkakilala. Pati ba naman love story ng mga pulubi mas successful pa kaysa sa akin?
Muli akong humigop ng alak sa tumbler ko. 30 na ako next year. Wala pa rin akong jowa. Kahit man lang ka one night stand, Lord. Bigay niyo na sa akin, please. Bigla namang malakas na kumulog. Nagulat pa ako at sabay namang malakas na umulan. Nagmaktol na ako. Pinadyak-padyak ko pa ang mga paa ko. Muli akong umupo sa may gilid ng kalsada at niyakap ko ang mga tuhod ko. Hinayaan kong mabasa ako ng ulan. Ramdam ko ang lamig ng patak ng ulan sa balat ko. Dahil sa pagsisenti ko, namalayan ko na lamang na parang may pumayong sa akin. Pag-angat ko naman ng tingin, may isang lalaking nagpayong sa akin. Para tuloy kaming nasa K-drama na The Legend of the Blue Sea na scene. Kamukha rin niya si Lee Min Ho. Lord, ito na ba yung sagot mo sa request ko sa'yo? Siya na ba si Ken? Sabi ko sa isip. Ken? Kumunot ang noo ng lalaki pero nginitian ako. Sige, tawagin mo akong Ken. Ikaw na ba si Barbie? Barbie, gusto mo bang ihatid kita sa inyo? Tumayo ako pero sa pagtayo ko, nasubsob ako sa matigas niyang dibdib. Oh my G! Dala lamang ba ito ng kalasingan? O talaga bang makisig ang lalaking nasa harap ko? In fairness, ang gwapo ng pinadala mo, Lord. Ang lakas ko pa rin talaga sa'yo. Salamat po. Tara, bembangan na lang tayo. Bigla siyang natawa sa sinabi ko. Grabe diretso ka rin mag-aya Para ka lang nag-aaya lang kumain ng pares dyan sa kanto. Tara na, Ken. Doon na lang tayo. Turo ko sa malapit na motel na pinasukan din ng pulubing magjowa. Hindi naman kagandahan ang motel, pero pwede na para makapagbembangan. Mabilis na wala ang mga saplot namin sa katawan. This is it, pansit! Sasakupin na ng hapon ang bataan ko. Nasiyahan nga ako sa ginawa namin. Hindi na ako nag-isip pa sa padalos-dalos kong desisyon. Basta ang goal ko lang ng gabing yon, mawarak na ang pinaka iniingat-ingatan ko at madiligan na ang ate girl niyo. Kinabukasan, masakit man ang katawan ko at ramdam ko ang sakit sa pagitan ng hita ko dahil malaki ang kargada noong si Ken. Masaya pa rin akong nagising. Masaya pa akong nag-inat-inat ng katawan ko. Napansin ko agad na wala na pala ang lalaki. Tahimik ang buong silid. Napangiti pa rin ako. Okay lang naman. Kukunin ko na sana ang cellphone ko. Ito kasi ang una kong hawak pagkagising. Ngunit, hindi ko na ito makita. Mamahalin pa naman yun. Maging ang wallet ko, wala na. Pusang gala! Magnanakaw pala si kuya. Pati puri ko nadali. Hindi ko naman makapaniwalang sambit. Ginulugulo ko pa ang buhok ko. Para na naman akong isang batang naglulumpasay sa kama. Tanga mo talaga, Trina. Nagpadali ka sa isang magnanakaw. Pinagalitan ko na ang sarili ko at sinampal-sampal pa ang mukha ko ng bahagya. Pinuntahan naman ako ni Marieta at Vicky sa police station. Kabisado ko kasi ang number ni Marieta, kaya nakitawag muna ako sa cellphone ng pulis. Bakla! Anyari? Alalang-alala kami sa'yo. Oo nga, girl. Sinundan ka namin kaso hindi ka na namin nakita hanggang sa umulan na. Umiyak na lang ako sa dalawa kong kaibigan. Niyakap naman nila ako agad. Naikwento ko na rin ang nangyari sa akin. Galit na galit sila sa lalaking lumapastangan sa akin. May cartographic sketch na rin na nilabas
Kaso hindi ito sapat. Hindi ko naman kasi alam ang tunay na pangalan ng lalaki. Wala rin ang picture nito sa criminal list ng mga pulis. Kaya dead end na. Hindi na namin makikita pa yung tao. Nagpatuloy ako sa buhay. Pero may mga araw na naaalala ko pa rin ang mainit na sandali namin ni Ken. Nadatnan ko naman ang mama Catherine ko na nag-aayos ng bodega kung nasaan ang mga luma naming gamit. Nakita ko naman sina Barbie at Ken na dala-dala ni mama sa isang karton. Anak, idodonate na ba natin to? Pinakita niya ang hawak niyang box na puno ng mga laruan ko. Kinuha ko naman ito sa kamay niya. Ako na dyan, ma. Wag po. Ako na po ang bahala dito. O siya, sige. Nga pala, magpapakasal na kami ng Tito Ted mo. Lumungkot ang mukha ko, pero hindi ko ito pinakita sa nanay ko. Kasi, pati ba naman si mama, may love life. Ako, wala. Kawawa naman talaga ako. Mamamatay na lang ako nang walang jowa. Pero at least, hindi ako nategi na isang berhen. Sige po mama, congrats. Pumasok na ako sa kwarto ko. Ibinaba ko na ang box ng mga laruan ko dati sa may gilid ng silid ko. Nagkulong ako sa kwarto ko buong araw. Isa akong VA. Kaya sanay na sila mama na nagkukulong lang ako sa kwarto ko. Saka ko binuhos ang sama ng loob ko sa laruang si Ken. Pinagalitan ko siya at minura-mura. Gago ka, Ken! Tinapon ko ang manika kung saan. Isang araw, inaya ako ni Marieta at Vicky na kumain sa labas. Pagdating ko sa restaurant na sinabi nila, nalaglag ko ang bag na hawak ko. Natanaw ko kasi ang mga kaibigan ko, kasama ang kanilang boyfriend. Ano to? Couples date pala? Nanghaasar ba kayo? Akmang aalis na ako nang hinablot ni Vicky ang pulsuhan ko. Beb, mag-relax ka dyan. Masyado ka namang high blood. Umupo ka muna. Akay sa akin ni Vicky papunta sa table ng restaurant. Wala naman na akong nagawa pa kundi ang sumunod. Kahit gusto ko nang umalis. Babe, kumalma ka. May ipapakilala kami sa'yo. Leche, tigilan niyo nga akong dalawa. Trina, naghahanap kasi ang kabrad ko ng date niya. Sinabi ko kay Marieta na imbitahan ka. Di ba single ka? Inirapan ko naman si Fred, ang fiancé ni Marieta. Ay nako, feeling ko tuloy nanlilimos ako ng jowa dito. Di ba parang ganun na nga? Bakit hindi pa ba sa lagay mong yan? Inirapan ko din si Vicky. Narito na siya. Ipinakilala ako ni Fred kay Daniel. Pwede na. Matangkad sa akin. Hindi ganoon kagwapo. Sakto lang ang pangangatawan. At malayong malayo sa hunk na magnanakaw na naka-one night stand ko. Bakit ko pa ba naaalala yung taong yun hanggang ngayon? Nagsabi siya na gagawin niya akong pretend girlfriend na ipapakilala sa parents niya. A-attend kasi siya sa wedding ng kanyang kapatid. Hindi pwedeng malaman ng family niya na isa siyang Becky. Hi, great! Isa na naman akong panakip butas. Ang saya ng life ko, no? After ng one night stand and pretend girlfriend, babalik din pala ako sa single life ko. Lumipas ang mga buwan. Nakaramdam ako ng pagbabago sa akin na hindi ko naman nararamdaman dati. Madalas akong mapagod. Kahit nakaupo lang naman ako maghapon, madalas ding inaantok. Isang beses paggising ko, nagsuka ako, kaya bumili ako ng pregnancy test. 5 pregnancy test kit
ang nag-positive. Halos manlumo ako sa resulta. Isang gabi lang yun. Pero bakit? Paano? Wala akong ibang sinisi, kundi yung sarili ko lang. Hindi ko agad sinabi ang sitwasyon ko at pinagdadaanan ko. Isang gabi, paglabas ko ng silid ko, super dilim ng bahay. Nabunggo pa ang tuhod ko sa may kanto ng mini table sa may gilid. Ma? Tawag ko. Nakarinig naman ako ng higbi. Kinapa ko ang switch. Nang bumukas ang ilaw, nakita ko ang mama ko na nakaupo sa may sofa at umiiyak. Agad ko siyang nilapitan. Ma, bakit ka po umiiyak? Wala na, Trina. Wala na kami ng Tito Ted mo. Hindi ko na alam kung anong mangyayari. Ganito na lang palagi. Sandali akong natahimik. Nakita ko kasi ang sitwasyon ko sa nanay ko. Tumanda na rin ang nanay ko ng mag-isa. Bakit ganun? Bakit naman, Lord, ginawa mo kaming ganito? Niyakap ko ang nanay ko ng mahigpit. Ma, huwag ka nang umiyak. Hindi pa ba ako sapat? Nandito ako. Sanay naman tayo lang, di ba? Tapos ngayon, madadagdagan na po tayo. Anong ibig mong sabihin, anak? Mabuntis po ko. At narealize ko pong mas okay kung tayo lang. Masaya naman kasi na tayo lang, di ba? Kaya siguro ginagawa ni Lord na tayo lang talaga. Dahil ayaw niya tayong mapunta sa maling tao. Mas, sorry Marumi na ako eh. Nagawa ko pong makipagbembangan sa hindi ko kilala. So ayun, nabuntis po ako. Hindi anak, hindi ka marumi anak. Tahan na, huwag mong sisihin ang sarili mo. Tanggap ka ni mama, tanggap ko kayo ng baby mo. Mamahalin natin siya katulad ng pagmamahal ko sa'yo noong bata ka pa. Humagulgol na ako ng iyak. Nag-iyakan kami ni mama habang nagyayakapan. Tahan na anak, mamahalin natin siya. Mahal ko kayo. Nalaman ni mama ang nangyari sa akin kung paano ako nabuntis. Tinanggap na lamang namin ang biyayang pinagkaloob sa amin ni mama. Dumating ang araw ng panganganak ko at nagsilang ako ng isang healthy baby boy. Pinangalanan ko siyang Adam Ken. Adam bilang unang lalaking ginawa ng Diyos sa mundo. At Ken bilang unang lalaking pinangarap ko noong bata pa ako. Si Adam Ken ang unang lalaking nagmahal sa amin ni mama at magmamahal sa amin habang buhay. Ngayon, lumalaking bibo, matalino at napakagwapong bata si Adam Ken. Mahal na mahal din siya ng mga ninang niya. Marami man akong pagkakamali sa buhay ko, pero nandito pa rin ako, tumatayo at kailanman hindi susuko para sa mahal ko sa buhay. Susuka tayo pero hindi susuko. Charot lang. Hindi lahat ng pagkakamali katapusan na ng buhay. Minsan, doon pa nagsisimula ang mas magandang yugto ng buhay. Ang mahalaga ay matuto tayo, muling tumayo at yakapin ang mga biyayang dumating kahit hindi natin inaasahan. Dahil sa dulo, hindi man natin nahanap agad ang Ken ng buhay natin, minsan may darating na mas mahalaga pa na isang taong magmamahal sa atin. Kaya huwag tayong mawalan ng pag-asa. Ako si Trina at ito ang aking Confession Diary.